nag-pray po ako sa Lord. Nabigyan ako ng pagkakataon na uwi. Makita ko nanay ko. At that time, kami magkakapatid, hindi magkakasundo-sundo. So, ang last resort ko na lang, ginaganito niyo ko, kapwa-tawag na lang tayo. So, patawarin ako ng Diyos that time. Gusto ko bumante. Gusto niyo ko ginaganito. Naggawa ako ng last will and testament ko para makaganti sa kanila. Wala akong bibigyan kahit sino sa kanila. Hanggang sa makabalik ako sa Australia, patuloy ang aking dedication. Tapos, labas-masok na naman ako sa ospital. Na ang kinabuhay ko lamang ay bukod Diyos lang. Lahat ng kainin ko lumalabas. So, sabi ko, Lord, time ko na. Time ko na, Lord. Sige na, sasama na ako. Pero yung bigat ng kalooban ko, nandun pa rin. Hindi rin ako matahimik. Hanggang sa sinabihan ako ng pastor ko, let go everything. Sama ng loob mo, nanakit mo, lahat, sige, Panginoon. At hingin mo ang divine healing. Mahirap gawin bilang tao. Nung panahon na yun, parang hindi na ako sa Panginoon, hindi na ako Kristiyano. Nung panahon na yun, parang gaganti ko. Ngunit, nandiyan pa rin yung salamat sa mga prayers niyo pala. Nandun pa rin yung maraming kapatiran ng pipray sa akin. Ganun din po doon. Maraming nagpipray hanggang sa hindi ako lahat sa Panginoon. Ngayon, lubuwag ang dibdib ko. Natuto akong magpag-awal. Ano man ang ginawa nila sa akin. Lord, sa'yo na lang ang Diyos. Ayoko na. Nahihirapan nila. Kunin mo na ako. Kunin mo ko. Tapos ko, kunin ko yung gamot ko. Biglang hindi na naman ako pwedeng maggamot. Kasi nagkakaroon naman ako ng tubig sa baga. Sabi ko, kain ko na talaga to. Hanggang 6 months ko wala yun. So sabi ko, sige, puntahin ko na, okay na, hindi na ako hihingi pa. Alam ko, Lord, hawak ng kamay ko. Ay, nasa tayo yung kamay ang kinabukasan ko. Kunin na ako. Okay na sa naman ko. Hindi na ako hihingi. Pero, ang Diyos ay talagang faithful. Tapos, pinaisip sa akin ng Holy Spirit yung mga pangako ng Panginoon. So, yun ang pinaginawa ko. Pinagawa ko yun. Sabi niya, I shall never leave you nor forsake you. Tapos, inlay ko din yung healing. That time, pumasok sa isip ko yung healing. Lord, pangako mo. Because of your stripes, I was healed. Yun ang lagi ko inaano. Tapos pagka may bibisita sa akin, sabi ko, just believe, trust in the Lord because the Lord is faithful. Hindi ko iniisip yung mga sinasabi ko. Tapos sabi nila, bakit nag-grow ka yata? Sabi ko, malapit na siguro ko. Sabi ko, saka humihiling na ako ng pagkain kasi nga hindi ako makakain. Sabi ko, bigyan niyo ako ng rosal. Bigyan niyo ako ng tinola. Pero pinalo ko nga ako makakain. So yun ang mga kaibigan ko sinusubuan ako. Lalabas ka nga eh. So sabi ko, sige, bali na lang. Hindi rin ako lagyan ng dextrose. Sabi ko,
Doktor, ba't wala akong dextrose? You do not need. Sabi niya, pumayat na naman ako ng pumayat. Hanggang sa nung isang doktor ko, sabi niya, okay, dadali kita sa isang doktor, i-refer kita sa isang hematologist. Binigyan ako ng trial medication. Ang gamot na nanggagaling sa Amerika at ang aking gamot din ninyo, so dalawa yung pinagdadala ng aking blood test. So, sige lang, tinanggap ko. Sabi ko, inalay ko pa yung gamot na yun. Sabi yung mga doktor, sabi ko, Lord, kinakapan sila kung anong kalooban mo. So, ito na nga ang time ko. Dahil nilbigan. Tapos nalaman ko pa yung doktor na pinag-referan sa akin, ni June. Oh. Binigyan ako ng pagkakataon ng Lord na mag-share sa kanya. Sabi ko, alam mo doktor, siguro binigay ng Lord itong time na to para mag-share ako sa iyo. Kasi ako ang buhay ko, binigay ko sa Lord. Kundi na ng Lord, kasama na ako. Pero binigay ngayon dahil pera ko sa iyo. Kaya ikaw inaalay ko na rin sa Panginoon. Kasi gagamitin ka ng Panginoon sa akin. Sabi ko, din nakatingin siya, what do you mean? In-explain ko. Lord, kasi may promise of Lord na, ay sabi ko, Doktor, kasi may promise of Lord na pag-alalingin niya ako, by His stripes, I was healed. Manampalataya lang ako. Eh, ginagamit ka ng Lord. God-given ka sa akin. Sabi ko, God is using you. Tapos sabi ko, ano man ang resulta nito, trial medication na to, glory to God, kasi maraming tao ang matutulungan. Nag-isip, pero yung nurse, yung trial nurse, sabi niya, ganun siya ng kunyente. So, madaling salita, na ano ko, I started July for that, with that trial medication, I started July. Tapos, October, inunan ako ng bone marrow biopsy again. Every 3 months yun. So, nagtaka sila. Sabi nga, ang gano'n. Nagpadala sila sa Amerika at sa Australia. Tapos, nung tinignan nila, ang Philadelphia chromosomes ko daw, dati 14, when I started the medication. 14. Nagtaka sila kasi in-expect nila at least mababawasan or middle. Naging 0. So, hindi rin ako naniniwala. Sabi ko, baka o ano, sabi ko, hindi. Dito, 0. Amerika, 0. Sabi nila. So, ano yun ito? Complete remission ka, sabi nila. Oh, praise the Lord, nagkagaganon ako. Doktor, iwan ko siya. Ginawa ko siya. Lord, sabi ko, Doktor, the Lord is really using you. And He will still use you for other people like me. Kasi sa 270 trial patients, ako ang unang pinigil ng Lord. Kaya purihin ng Panginoon. Hallelujah. Tapos lumaki na, yung tumaba na ako. Pero ang epekto nun sa akin ngayon, natutuyo yung mula yung balat ko, tapos natutuyo, nagtutuklak. Eh, nung bumalik ako dito sa Pilipinas, lalong natuyo kasi nainit. Kaya, puri ng Panginoon, yung ano yun, yung mga reaction na yun, tanggap ko na. Sabi ko, basta, alam ko, pinagalingan ko ng Panginoon, awak-awak ko yun. Ngayon po, isa pa kong patotoo, puri ng Panginoon. God is good all the time. And all the time, good. Just last day, okay, kahit medyo, pag minsan hindi, medyo nasisilang ako. Okay. Isa pa po, mga kapatid ko, ang galing ko, pati na po ang nila. Isa po yun ang ibigay ko dito. Gusto po magkabalik-balik kami. Gusto ko din po ang nanay ko pati. Kaya ako din ang Panginoon talaga po.
sa Stay mo. buhay ko. Stay mo. Hallelujah. Kaya patuloy po kayong mananampalataya. Amen. Patuloy po pagkawakan natin ang salita ng Diyos at kanyang pangako. Hindi po yung nasisilag. Tayo nasisilag. So po yung Diyos. Ito He always forgive you. faithful. Amen. Purihin Hallelujah. po, Panginoon. Amen.